hindi kumilos si Gwyneth ay siya nang kumuha ng pera nito sa kaha at inilapag sa harap ng lalaki. Nanatiling nakatanga sa kanya ang kanyang ex-fiancé kasi minsan na silang muntik na maikasal. So technically, fiancé niya ang lalaki. Makakaalis ka na. Nakaharang ka sa ibang mga tao may gustong bumili ng matabang na milk tea namin. Nakataas ang kilay na bumalik siya sa lamesa niya. Inayos niya ang gamit niya. Parang gusto niya na naman maglaho uli pero nakakasawa na magtago. Kung alam niya lang na may babae na itong tunay ay umuwi na sana siya. Hindi naman matutuloy ang pesteng kasal nila dahil nagtaksi lang fiancé niya. Ang kapal na mukha nitong iharap sa kanya kaya ang ending para siyang naiiyak sa selos. May kasalanan siya dito, oo, pero hindi naman yata tama na magdala ito ng babae at iharap sa kanya gayong alam nitong mahal niya pa ito. Lumayo na siya para mag-giveaway tapos ganun din ang ending. Hinanap siya para pasakitan. Mabilis niyang pinahid ang butil na tumakas sa mga mata niya. Naku sir, pasensya na po kayo kay Man. Medyo masama lang siguro ang gising. Dinig niyang paumanhin ni Krisa. Is she always that rude to your customers? Tanong nito sa tao niya. Wisit siya. Kahit magreklamo pa siya kay Tulfo o sa presidente ng Pilipinas, wala siyang pake, basta mawala lang ito at ang babaeng kasama nito sa paningin niya. Hindi, ako nang sasagot si Nympha. Krisa, asikasuhin yung ibang mga customer at paalisin yung mga hindi bibili sa harap. Nakaharang sila. Oras ng trabaho. Alis muna ako. Mawawala ako ng ilang araw. Paalam niya. I think I am also a customer. Tila baliwala nitong sabi. Kanina yun, ngayon hindi na. Bawal ang maaarte dito. May nagtitinda ng halo-halo dun sa kanto. Kumanan ka, kumaluwa tapos magpatihulog ka sa ilog. Dun, maraming juice dun. Napakadiin niyang sabi dito sa mahinang tinig. Kasi nahiya naman siyang konti sa kagaspangan na ugali pinapakita niya sa lalaking dating minahal. Dati ba? Hanggang ngayon di ba? Tuya ng isip niya. Say who? Running away again? Ganyan ka ba talaga imbis na harapan ng problema? Umiiwas ka? Tanong nito na nakatitig sa kanya. Bigla siyang tinamaan pero dahil busit siya, lalo na at may babae itong kasama, ay hindi na kumalma. Kalma lang heart, masasaktan ka na naman yan. Papaasahin at iiwan sa ere. Ako? Kasasabi ko lang diba? At wala ka nang pakialam kung saan ko man gustong pumunta, kahit sa Mars pa yan. Matara niyang sagot. Gusto niya nang pumalakaw ng iyak sa selos. Gusto niya itong yakapin pero may iba na ito. Alam niyang kasalanan niyang hindi niya nag-grab ang opportunity na maikasal dito noong may pagkakataon siya. Nympha, isarado na ang shop. Utos niya na ikinapatda ng kanyang 3 tauhan. Mamaya-maya kasi ay madami na ang customer nila kaya ba't niyang nanghihinaya ang mga ito? Oh, you're that mad at me para magsarado kayo? Natatawang naiiling na sabi ni Rafael na nakatitig sa kanya. Ang leche naman ay tila naaliw pa sa kanyang ginagawang pagsusungit dito. Mad? Why would I? Maaga kami magsasara ngayon dahil gusto ko. Dahil ako may-ari so wala kang pakaalam. Mataray niyang singhal dito. Okay, sabi mo Try to hide again. Hindi na ako mangingiwing gumamit ng dahas, maitali ka lang. Sabi nito. Tinitigan muna siya nito at napapailing at tila sumusuko naman na umalis na ito. Napabuntong hininga na lang siya na makaalis ito. Tinanaw niyang tumawid ito kasama ang babae papunta sa sports car na nakaparada sa harap. Gusto niyang umatungal nang inalalayan nitong pasakay ang babaeng kasama nito at nginitian. Nakakasakit sa heart ang tanawin. Sana hindi na lang ito nagpakita sa kanya. Ayos na siya Ayos na ang buhay niya nang malayo dito. Normal na ang tulog niya. Bihira na siyang umiyak. Hindi gaya nung una na inaabot ng madaling araw sa kakaiyak. Ngayon, minsan na lang. Kilala niyo, ma'am? Tanong ni Nympha na ikinatigil niya sa pag-i-emote, lalo na mag-sink in sa kanya ang sinabi ng lalaki. Hindi. Tanggi niya. Paano niya ipapakilalang ex-fiancé niya ang lalaki gayong may babae ng iba na kasama? Tapos may pabanta-banta pang nalalaman as if matatakot siya dito. Ang sarap magpakalasing ngayong gabi. Yung tipong gagapang siya. Para pag uwi niya, hindi na siya iiyak ng iiyak dahil lasing. Matutulog na siya, ngunit ayaw niyang mag-inom ngayong malayo siya sa pamilya niya, baka ikapahamak niya pa. So, magsasarado na po tayo? Tanong ni Sonia na nakamata sa kanya. Hindi, joke lang yun. Sayang ang benta. Sabi niya na itinuloy ang pagsasaayos ng mga papel niya. Napapailing-iling naman ang mga tao niya, nakikiramdaman siya ng mga ito. Alam niyang may ideya na ang mga ito kung sino ang lalaki sa buhay niya.
Hindi pwedeng mawala siya sa focus niya dahil lang sa pagpapakita nito or shall she say, pakikitang muli nila. Kung hindi siya nito hinabol di maigi. Sana lang wag na itong bumalik pa sa lugar na ito. Baka sa sunod kasi sabihan na siya ng kagagahan at magmakaawa dito na ituloy nila ang kasal. Sawa na siyang mamalimos ng pagmamahal nito. Wala ako ng ilang araw, so kayo lang dito. Ayusin niyo ang pagtali ng mga benta natin at yung inventory ng mga ingredients. Bilin niya. Alam niyang maaasahan ng mga tao niya sa ganitong pagkakataon na kinakailangan niyang umalis. Ngayon lang ulit siya magliliwaliw ng ilang araw, hindi dahil sa pagpapakita ng lalaki kundi upang umuwi muna. Balak niya sana ay 2 araw lang siyang tutulong sa paghahanap sa best friend niya pero pag kailangan ay magtatagal siya. That's the least that she can do for her best friend. Masaya siya at balak talagang pakasalan ng kapatid ang kaibigan niya. And she can't wait to wear the maid of honor gown. Kahit sa kasal na lang ng iba ay maranasan niya man lang na maglakad sa aisle. Pinangarap niyang maikasal pero matagal na niyang iwinaksi sa kanyang isip ang pangarap na iyon. Marahil ay hindi nga sila para sa isa't isa ng lalaki. Hindi naman porket bitter siya pati sa love life ng iba ay idadamay niya na. Masaya siyang matutupad ang pangarap ng kanyang best friend na maikasal sa kuya niya. Nagkaroon na sana siya ng pagkakataon na maisakatuparan ng pangarap ngunit mas pinili niyang hindi ituloy. Mas masarap kasing maikasal kung pareho ang damdamin sa pagitan ng groom at bride. Hindi yung isa lang ang masaya at nagdurusa naman ang isa. At yun ang kanilang sitwasyon. Back to normal siya sa mga sumunod na araw. Hindi siya pinayagan ng kuya niya na tumulong lalo at may kailangan pa siyang ayusin sa kanyang shop. May mga PI naman na binayaran ng kuya niya upang hanapin ang kaibigan. Ngunit makalipas ang 2 linggo ay muli itong pumunta sa shop niya. This time may kasama itong ibang babae na naman. Hinayaan niya na kahit selos na selos siya. Kahit sa isip niya ay gusto niyang i-murder ang 2. Pilit niyang iwinaksi ang mga ito sa isip niya at baliwalain ang 2 kahit masakit sa kanya ang makita itong masaya sa piling ng iba. Alam niyang bumalik lamang ito para pasakitan siya. Ang sweet-sweet pa kasi ng mga demonyo sa harap niya, kaya parang nilamukos ang kanyang puso sa tanawin. Ang sarap hilahin ng buhok ng babae, ingud-ngud sa lamesa. Sa gigil niya baka hindi siya makapagpigil. Inayos niya ang mga kailangan niyang ayusin at sa likod na siya dumaan. Dumaan siya sa likod na bahagi ng shop kung saan tanging siya at ang mga tao niya lang ang nakakaalam. Kailangan niya ng alak at ngayon hindi na siya magpipigil. Kaya naman naisip niyang puntahan ng best friend niya upang yayain na uminom ng alak kahit tirik na tirik pa ang araw. Dinaanan niya ang lagi niyang kinukuhang mag-drive, si Junior. Junior, hatid mo ako sa kabilang bayan. Sabi niya dito. Ngayon na ba? Tanong nito. Oo, sagot niya. Sige, kukunin ko lang ang susi ng sasakyan. Paalam nito na nasa kabilang bayan ang kaibigan. Kailan lang nito binili ang bagong property nito. Siya mismo ang kasama nito nang bilhin nito ang nasabing property. Ilang araw nang nasa kabilang bayan si Miko. Paano niya nalaman? Simple lang, katext niya itong palagi. Tinatawanan nito ang kanyang sitwasyon. Ginuguyo nga siya nitong i-claim ang pagiging mag-fiancé nilang 2 pero alam niyang huli na ang lahat. Miko, inom tayo. Bungad niya pagkabukas niya sa opisina nito. Pinauwi niya na kaagad si Junior matapos niyang bayaran. What's wrong? Nagtatakang tanong nito. Nakapagtataka nga naman, tanghaling tapat magiinom siya at batid niyang abala ang kaibigan sa taas ng tambak ng papel na nasa harapan nito. Wala lang. Namiss ko lang ang feeling ng nasasayaran ng alak ang lalamunan. Sabi niya. Tsaka umasok sa loob na tila siya ang may-ari. Sige, sasamahan kita pero hindi kita paiinumin. Baka mapikot mo ko. Pagbibiro nito na tila ay may nasaling sa ego niya. Sige, di na lang. May gagawin pa pala ako. Bye. Mabilis itong nakaikot. I'm sorry, okay? It's just a joke. Alam niyang nagbibiro ito, though alam nito ang lahat kasi nga mas kampante siyang dito magkwento kasi nga guy best friend niya. Halos umiyak lang siya nang umiyak no ikinuwento niya ang kanyang kagagahan. Sa halip na payapain siya ay tumawa lang ito. Kumanda kang gumapang oras na magkita kayo. Kung ako kasang nasa kalagayan niya, itatali kita sa kaba hanggang sa matuto kang humarap sa problema. Yun ang sabi nito sa kanya. I know. Masakit lang kasi marinig na minsan sa buhay ko yung muntik akong makapikot ng lalaki. Naiiyak na Anya. Hindi niya na mapigil ang pag-agos ng kanyang masaganang luha at lalo naman siyang naiyak nang tumayo ito upang yakapin siya. Ay, Tana,
Baka mamaya isipin nila pinapaiyak kita. Pag-aalo nito, yakap pa din siya. Mabuti at may Miko na madaling lapitan. Miko na handang makinig sa kanyang mga rant sa buhay. Sa mga hinaing at kagagahan niya sa buhay. Hindi siya nangingiming sabihin dito ang lahat. Sir, ito na po. Isang babaeng sa hula niya secretary nito ang pumasok. She know there's something sa babae. Alam niya nagsaselos ito. Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa naabutan na eksena sa pagitan nila ng kaibigan. Thank you. Put it there. Turo na lalaki, saka siya hinarap. Nang masdan niya, si Miko ay nakasunod ang mata nito sa babae na palabas na ng pinto. Sino yun? Tanong niya dito. Hindi kasi iyon ang dating secretary nito. May new secretary. So, ano problema natin? Sagot nito. Nagkita na naman kami. Sabi niya. So, how it goes? Nilapitan ka ba? Nagkasagutan na naman ba kayo? Hindi ko alam. Pero parang hindi niya ako kilala. Napahikbi na naman siya. Pakita-kita pa kasi ang demonyong iyon na tila nananadya pa. Doon pa ang date lagi sa may harap ng pwesto nila. Eh di magpakilala ka. Basic problem. Pumitik-pitik pa ito. Ayoko nga. Anong basic doon? Hello, baka nakakalimutan mong kailangan kong mamuhay na malayo sa kanya. Himutok niya. Jeez, dumudugo ang heart ko sa'yo eh. Tila hirap na sabi nito. Hinampas niya naman agad ito. Para namang may heart ka. Di mo nga napapansin na nagsaselo sa sekretary mo kanina eh. Pang-aasar niya. Really? Wow, sure ka? Tila nanalo na tanong nito. Pinaikot niya ang mga mata. Kunwari pa na hindi alam. Mga galawan mo, Chong. Pambubus ka niya dito. Okay, back to you tayo. So, anong ginawa niya this time? Paano kayo nagkita? Usisa nito. May pagkatsismoso talaga ang Ogag. Siya ang bagong may-ari ng bahay na bala kong bilhin sana na nasa harap lang ng shop ko. Sagot niya dito. What a coincidence. Soulmate nga siguro kayo. Lagi mo na makikita si my loves mo. Komento nito pero alam niyang inaasar lang siya. May masabi lang talaga. Mabilis naman itong nakailag nang batuhin niya ng ballpen. Irap niya dito. Mabilis ng kamay mo, bes. Kaya ka hindi pinapatulan eh, naalarma. This time magpakumbaba ka. Pikutin mo na ng tuluyan, total kapitbahay mo na naman na. Para at least, diba? Package na may bahay ka na, may love ka pa. O diba, genius? Tumataas-taas pa ang kilay nito. Gago ka talaga, ayoko nga. Na ako nahihita sa'yo. Sabi niya sabay tayo. Napawi na ang hinanakit niya at pagsaselos. Bigla siyang nahiya kasi alam niyang busy ang tao pero kinakalantari niya. Tara, hatid na kita. Baka mag-breakdown ka pa pag makita muli. Sabay akbay nito sa kanya. At dumaan pa sa secretary niya sa lamesa na abala sa ginagawa at humalik sa labi. Natawa na lang siya nang mapatulala ang babae. Well, kalawang hokag eh. Pang-aasar niya dito. May ginayong maagap ining. Baka mamaya niya magaya pa ako kay paring Rafael. Mahirap nang mapagtaguan. Pagbibiro nito. Nang makarating ng shop ay nandoon pa din ang lalaki at ang kadate nito. Nakakasilong na tanawin. Ang sakit sa mata. Huwag kang iiyak ha. Pabulong nito na puno ng kalokohan at pang-asar nito na umani ng kurot sa kanya. Catch ka, marinig ka. Banta niya dito. Pinanlakihan niya pa ito ng mga mata. Bumaba na siya. Hindi niya nahihintay na pagbuksan siya nito ng pinto. Sumunod naman ito. Hay Nimpa, pakilabas ang librong bulk ni Malabs dyan. Sabay kindat sa babae na ikinatawan niya. Kuripot talaga ang walang hiya. Anong libre? Mukha kang libre. Maluluga ko sa'yo, no? Biro niya dito. Ikaw malugi? Himala yun. Bakit sino bang nagbabayad pag nag-date tayo? Bus ka nito. Huwag ka mag-alala at kung malugi ka may bibigyan kita ng puhunan. O na, Nimpa, lagyan mo ng pantaboy ang milk niya para hindi na masali sa libre. Pagbibiro niya na ikinatawa ng mga tao niya, tila kilig na kilig sa kanila lalo at maya-maya kung mangiliti sa bewang niya ang lalaki. Sobra ka may lobs. Tila nagtatampo na umupo ito. Tumitig pa ito sa kanya na tila ba ay binabasa ang magiging reaksyon niya. Di naman masyado. Upo ka na muna dyan. Sabi niya na inilapag sa may table niya ang bag niya. Umupo siya at nag-stretching. Hindi na natuloy ang laklakan na binabalak niyang gawin kanina. Talagang uupo ako. Ate Nifa, sarapan niyo po ah. Yung maiilab ako kay ma'am niyo.
Biro ni Miko na ikinatawa ng kanyang mga tao. Miko, kilid ka konti para hindi ka nakaharang dyan. Sabi niya sa lalaki. Di naman ako nakaharang ah. Salamat nga sila at nasasilayan nila ang angking kong gandang lalaki. Maswerte sila dahil nakita nila ang isang kagaya ko. Nagmamalaking sabi pa ni Miko. Huwag ka nga masyadong mahangin at baka liparin kami. Biro niya. Sama na ugali mo. Palatak ni Miko. Pagkakita nito na tapos na ang pagkakatimpla, kinuha na nito ang milk tea at tumayo at mabilis na kinurot ang pisngi niya at tumakbong pasakay sa kotse nito at tila bata na bumelat. Pero my loves, kumuway na lang din siya. So, siyang rason kung ba't ayaw mong makasal tayo? Nagulat pa siya nang may magsalita sa likod niya. Agad siyang tumalikod. Kunwari hindi niya narinig. Bahala itong magsawa sa kakasunod. Bahala na din ito sa kung ano ang gusto nitong isipin. I thought you loved me that much. But it seems that I was wrong. Ang bilis mong makamove on. Lumiyang iyan. Ganun ba ako kadaling ipagpalit? Mahina at madiin itong tanong na bahagyang yumuko sa kanya. Hindi ko obligasyon na magpaliwanag sa'yo. Ikaw din naman ang bababae na, kaya patas lang tayo. Tsaka panahon na din naman para mag-move on na. Sabi niya na tinalikuran na ito. Ang galing. Sige lang baby. Malapit mo nang makuha ang premyo mo sa akin. Sabi nito na tumalikod na. Kinabahan siya sa papremyo nito. Nang sumunod na araw ay naging abala na siya. Inayos niya lahat ng pwedeng ayusin sa business niya. Nasettle na ang bayaran sa pagbili niya sa property na katabi ng bahay niya. Maging ang sa milk tea shop ay naayos na niya. Kailangan niya may ayos ang lahat bago siya umalis at tumulong sa paghahanap kay Rich. Sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa shop niya. Matao as usual at nandoon ang walang hiya na si Rafael. May kausap na naman ito na babaeng maganda. Gusto niya itong buhusan ng milk tea kasama ang hitad na babae, pero nagpigil siya. Kunwari ay hindi niya ito nakita. Mukhang namamanhid na din naman na ang puso niya sa sakit na dulot ng tanawin. Ang ginawa niya tumulong siya sa pag-aasikaso ng mga customers nila. Dadma ang lalaking haliparot. Ayaw niya magmukhang kawawa sa harap nito, lalo na ngayon na mukhang masaya at kontento na ito sa babaeng kasama ng mga ito. Nag-lunch break ang mga tao niya. Pinagsabay na niya ng break time ang dalawa kaya dalawa sila ni Krisa na natira. Nagpa-take out na lang sila ng pagkain nila. Wala naman ang halos bumibili kasi mag-aalauna na ng hapon. Usually ay balik trabaho na ang karamihan o balik klase sa mga estudyante. Nandun pa din sa isang table ang walang hiyang lalaki kasama ang hitad plus ang mga traidor na barkada ng kuya niya, si Kuya Dos, Dom at Yael. Hi baby Ella! Bati ni Yael. Mukhang hindi na nakatiis ang lalaki na hindi siya pansinin. Hello? Matipid niyang bati at tumalikod na. Ang suplado na natin ngayon na. Parinig ni Kuya Dom. Iniwasan niya ang mga ito. Inabala niya ang sarili niya. Doon na niya ginawa ang programa na tinatapos niya. Hindi niya na kailangang makapagplastikan sa mga ito. Tsak na mapapahamak lang siya. Kinakailangan na matapos na niya ito kasi magiging abala na siya sa paghahanap sa kaibigan niya. Kinabukasan ay naghanap na naman sila sa best friend niya. This time ay nakita na nila si Rich at puno ng luha na minasdan niya ang kaibigan. Sa sobrang pagluluksa niya sa sariling nararamdaman ay nakalimutan niya ang kaibigang wala palang ibang masandalan. Naiyak siyang nakatitig dito. Gone the pretty and lively woman. Maputla, payat at tila tumanda ng ilang taon ng babae. Malaki na ang tiyan nito. Makikita niya na ang kanyang pamangkin ayon na rin sa doktor. How she wish na sana'y nagdamaya na lang silang dalawa. Sana'y hindi umabot sa ganito ang lahat. Ang hilig kasi niyang magsulo ng problema kaya ito ang kinalabasan. Batid niyang labis ang hirap na dinanas dito kumpara sa dinanas niya. Pero alam niya na magsisiman siya ay hindi na niya maibabalik pa ang mga nangyari. Sana lang ay kayanin nito para sa kuya niya at sa mga anak na nasa sinapupunan nito. At nang lumabas siya mula sa ICU, nasa waiting area na ang mga barkada ng kuya niya. Kumpleto, meaning pati ang hilaw niyang fiancé nandoon din. Kung nagbuntis siya, malamang naghihirap din siya kasi hindi gaya ng kaibigan niya ay hindi siya hinanap ni Rafael. Meaning hindi man lang siya nagkaroon ng katiting na halaga sa buhay nito. Nilampasan niya ito at tahimik na nagdasal para sa kaligtasan ng kaibigan niya at ng mga batang nasa sinapupunan nito. Nakaramdam siya ng kahungkagan ng kakulangan sa buhay niya.
Kinakain ng sobrang lungkot ang puso niya sa nakitang sitwasyon ng kaibigan. At isa pa, sa nagpapaantak ng puso niya ay ang makitang pag-iyak ng kuya niya. Who would have thought na iyakan ng kuya niya ang babaeng iniiwasan nito noon na tila may nakakahawang sakit. May inggit siyang naramdaman para sa kaibigan. Minahal kasi ito habang siya ay hindi. Pagkita ng mommy niya sa kanya niyakap siya, yakap ng nangungulilang ina. Ilang buwan din na hindi siya nito nayakap. Anak, tanging nasambit nito, bakas ang tuwa sa mga mata ng daddy niya. Their baby girl is back nga kasi. Mabuti at hindi ito nag-expect na malaki ang tiyan niya. Mommy, nguy-nguy niya. Lahat ng sakit na dinadamdam niya sa mga nakalipas na buwan ay doon na niya yata na ibuhos. Sorry, Mi. Kung mas pinili kong mag-isa. Hingi niya ng tawad. It's okay, anak. Please, harapin mo ang mga problema, anak. Please, harapin mo ang mga problema, anak. Hindi solusyon ang pagtakbo at pagtago sa problema. Ani ng daddy. Ang tungkol sa kanila ni Rafael ang bagay na ayaw niyang marinig sa ngayon. Siya na ang umiwas. Ayaw na niyang dagdagan ang sugat na nilikha ng mga pangyayari noon. Dad, please, focus muna tayo kay kuya. Kung ano man ang sa amin noon, tapos na yun. Hindi ko na maibabalik pa. Malungkot niyang sabi. Ikaw ang bahala, anak, pero give your man a chance. Ani ng daddy niya. Magtatanong pa sana siya ngunit kinausap na ito ng doktor na dumating. Kailangan natin sumama sa kuya mo, anak. Sabi ng mommy niya sa kanya. Marahil ay chance na din para malayo siya sa lalaki. Inalis nila lahat lalo na ang pagpapakasal at panganganak ni Rich. Matapos ang panganganak ay tumulak na silang lahat pa US. This time para doon ituloy ang gamutan ni Rich. Sumama na siya para makita niya ang kaibigan. Madamayan na din ang kapatid lalo at kailangan sila nito ngayon. Naging successful naman ang operasyon ni Rich kaya nagpaalam na muna siya sa kapatid na uuwi ng Pilipinas. Lalo't hindi niya po pwedeng iwanan na matagal ang kanyang shop. Ingat ka doon, anak. Ayusin mo na din ang buhay mo. You're not getting any younger. Bili ng daddy niya na niyaka pa siya. Yes, Dad. Kayo din po, mag-iingat kayo dito. Sabi niya at hinatid na siya ng daddy niya sa airport. Nang lumapag ang eroplano ay agad siyang sumakay ng taxi papunta sa milk tea shop niya kahit may jet lag pa. As usual, nandoon na naman ang lalaking babaero at may bago na namang kasamang babae. Napa-smid siya. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone niya. Yes? Mahina niyang sagot. Hey, my loves. How are you? Napangisi siya ng mabusesan si Miko at nagpaalam siya na lalabas muna para sagutin ang tawag. I'm good. Ikaw ba? Balik tanong niya. Bigla niyang na-miss ang kalokohan nito. Bastard ako eh. Sabi nito na ikinatawa niya. Alam niyang may mga bagay na malabo sa ngayon ngunit nakikita niya na konting pilit na lang nito sa sekretary nito ay bibigay din ng babae. Pigpalat ka hata sa puwet eh. Pati ako'y nadamay sa malas. Reklamo niya. Che, ganyan talaga sweetheart. You need to brace with it. Hindi porket gwapo ka ay marami nang mag-aagawan sa'yo. Pangasar niya dito na sumandal sa swivel chair at hinilot-hilot ang mga balikat. Sana ikaw na lang niligawan ko. Himutok nito. Sira ulo. Sideline ka muna dito sa akin para may makausap naman ako. Paglalambing niya. Konting lambing pa, bibigay na ako. Napangisi siya. Tay, mamaya pupuntahan kita, best friend, at dadamayan ko ang pagtandang dalaga mo. Kao ka talaga, Miko. Okay, bye. Pinatay niya na ang tawag at akmang babalik sa loob ngunit pagharap niya isang matiim na mata ang nakasalubong niya. Akmang lalampasan niya ito ngunit mabilis siyang nahawakan sa siko niya. Ano ba? Piglas niya ngunit tila bakal ang mga kamay nito. Mag-uusap tayo. Matigas na sabi nito sabay kaladkad sa kanyang patawid doon sa bahay na laging may nakapark na sports car na blue. Rafael, wala nang dapat pang pag-usapan dahil tapos na tayo. Inis niyang bulalas dito. Let's see kung tapos na tayo. Sabi nito. Hinanap niyang babaeng kasama nito. May binulong lang ito at bumukas ang gate. Isang maluwag na living room ang sumalubong. Napaka-homey ng dating. Nung huling pasok niya ay walang mga gamit ngunit ngayon kompleto na halos. Manang, paghanda ng mesa. Sabi nito at hinila siyang paakyat sa isang silid. Ano bang kailangan mo at dinalawa pa ako dito? Hindi mo ba pwedeng isulat na lang at ipabot sa mga tao ko? Singhal niya at pilit na kumakawala sa pagkakahawak nito. Nakakainis lang kasi ramdam niya pa rin ang mabilis na tibok ng puso niya. Anong kailangan ko?
Oh dear fiancé, nakalimutan mo na ata. Nakangising tumitig ito sa kanya. Anong nakalimutan ko? Hindi niya kasi alam kung saan siya uupo. Kama kasi ang nasa harap nila. Diyos Ginoo, isang hakbang na lang, mukbang na. Nakalimutan mong akin ka lang at ikaw ang kailangan ko. Madiin naman na sabi nito. Agad na naiyak siya sa inis. Ito na naman ito. Papaasahin siya tapos bandang huli iiwanan din naman siya. Tapos masasaktan na naman siya. Ang kapal na mukha mong mang-angkin. Bakit? Kailan mo pa ako naging pag-aari ha? Galit na galit siya lalo na nang maalala ang mga babaeng salit-salitang dinadala nito. Hindi man lang nito naisip na nakakasakit sa puso ang ginagawa nito. Tila lumambot naman ito nang makita ang luha niya. Don't cry. Walang rason para umiyak ka. Lalo na ngayon dahil magsisingilan tayo ngayon. Saad nito. Lechika, anong walang rason? Ano to? Matapos kang magdala ng babae mo sa shop ko, sasabihin mo sa'yo ako? Gago ka pala kung ganon. Hindi mo ko fiancé. Di ba nag-iwan ako ng sulat sa'yo? Tapos na tayo. Kung meron mang tayo, sawa na ako masaktan at umasa. Nagmamakaawa ko sa'yo, palayain mo na ako. Sabi ko, ito? Love letter to eh. Your confession. Love confession. Nakita niya ang sulat na hawak nito. Tinitigan niya ang papel at napailing na pilyong ngumiti. Was, hindi ako pumapayag, baby. Ang akin ay akin. Ang pag-atras ng isa hindi nangangahulugan na umaatras na din ako. At mutual decision na paghiwalay, baby. Tingnan natin kung makikipaghiwalay ka pa pagkatapos ng araw na ito. Sabi nito, Please, Rafael, kung binabalak mo ikama ako, yung mga babae mong ikama mo, for sure willing naman silang tumihaya for you. Wala na ang tigas ng salita niya. Nakakita kasi siya ng matigas sa harap niya. Napasunod ang mga mata niya sa bukol na nasa harap nito. Malaking malaki pa din ang junior nito na baka sa suot nitong pantalon. Namilog ang mga mata niya nang gumalaw pa at lalong tumikas. Napalunok siya. Napaiwas siya ng tingin doon at tumingin sa mukha nito na aliw sa reaksyon niya. Like what you see, my dear fiancé? Nanunod yung tanong nito. Di mo na nga ako fiancé? Panlalaban niya pa rin kahit na sukol na siya. Isang hila na lang nito ay bubukaka na siya para sa malaking junior nito. Namimiss niya na ito ng sobra. Pilit niyang sinasaway ang sarili ngunit bumabalik talaga ang mata niya sa bukol nito. Nidi na siya. Parang nagtutubig na ang bagang niya at ang kanyang katawan sa pag-angkin nito. Sa estado ng pag-uusap nila ngayon ay hindi na nakapagtataka pa kung mamaya ay mag-uungulan na silang dalawa. You are still my fiancé, and soon, you'll be my wife. Sabi nito. Hindi po pwede yun. May buhay ka din. Ba't hindi mo nalang paksalan o itahan ng babaeng pinapalaki mo para maging masaya ka? Suggest niya na kahit deep inside ay tila sumikip ang dibdib niya. Ito na nga't papakasalan ko ng pinapalaki ko. Nakakalokong sagot nito. Inis na naman siya at lalong bumulwak ang mga luha niya. Maya-maya may kumatok. Sir, ma'am, handa na pong pagkain. Sabi ng matanda. Sige manang Loida, bababa na din kami. Sabi na lalaki na prenteng nakaupo sa kama. Baba na tayo at gutom na din ako. Maigi yung may lakas tayo para sa laban mamaya. Sa manang Loida, siya ang makakasama natin habang nandito tayo. Nagtataka na naman siya na tinignan ito. Tayo? Kunot ang noon niyang tanong dito. From now on, dito ka natitira and that's an order. Sabi nito sa kanya na ikinalaki ng kanyang mata. Seryoso ba ito? O nananaginip na naman siya? Baka sa sobrang kakaisip niya sa lalaki umaabot na sa puntong nagda-daydream na siya. Tahimik siyang kumain. Masarap ang pagkakaluto ng matanda sa paborito niyang buttered shrimp. Matagal na din ang huli siyang nakakain ng ganito kasarap. Kaya lang ay hindi talaga siya mapakali sa nangyayari. Habang tumatagal kasi lalong nadadagdagan ang kaba niya. Tila maganang kumain naman ito. Tila ba'y ninanamnam ang bawat subo. Can we please talk? Kailangan ko na bumalik sa kabila. Nandun ang gamit ko. Basag niya sa katahimikan. Later, baby. We have the whole day and whole night to talk. Now, pinakuha ko na mga gamit mo. Maya-maya ay nandito na iyon. Baliwalang sabi nito.
Gigil na naman siya. Look, I don't have time for this shit. Walang tayo in the first place. Kung word of honor ang pinoproblema mo, no harm then. Can we just move on or separate ways? Sabi niya. Nagpunas na ito at tumayo. Siya naman ay tapos nang kumain kaya sumunod na siya. Ikakasal ka sa akin. Mark my word at kahit maglumapasay ka pa ng iyak sa harap ko, pakakasalan pa rin kita. Sabi nito sa seryosong tinig. Ano bang nakita mo sa akin? Look, mahirap na matrap tayo in loveless marriage. Besides, I'm planning to have a normal family. Puno ng frustration na sabi niya. Hey, so you think building a family with me is abnormal? Tanong nito na tila nadismaya sa sinabi niya. Halatang nainis ito sa sinabi niya pero wala siyang pakialam. It's nakakainis. At baka hindi na lang yung pinapalaki mo ang paksalan mo ha. Total siya naman palagang bukang bibig mo. Inis na siya kaya napataas na ang boses niya. Ngumisi ang lalaki, ngising nakakaloko. Naupo ito sa sofa. Yes, pamukbang na sila kaya nag-show up na ulit ang pabukol ng lolo niyo. Galit na sa kanya at alam na alam niyang yayariin siya nito mamaya. So, pinagsaselosan mo ang babaeng pinapalaki ko? It's not a question but it's confirmation. Pero wala eh. Kinakailangan niyang iparealize dito sa lalaking ito na pagsisisihan nilang pareho ang kasal na sinasabi nito. Hindi ako nagselos kahit na magsama pa kayo. Humalakhak ito at tumayo. Naglakad papalapit sa kanya.